Ama Myrna. Ayan. Si Ama Myrna po ay ating isinalin po. Kasali dito. Ayan, hello guys! Ito naman po tayo, si Ama Myrna. Magbibigay po ulit sa inyo ng konting reaction dito sa isang video na aking napanood. Samahan po ninyo ako hanggang matapos ito dahil ang aking re-reactionan ay sa isang video ni Kalinga Prab. Ito ay tungkol kay Rose Ann, yung mistisang walis splendor, na nakakabilib ang kanyang mga ginagawa, nakakabilib ang kanyang ugali, lalo na sa bagay ng pera. Pero bago po ako mag-umpisa, nais ko pong pasalamatan muli si Kalinga Prab sa video na aking gagamitin. Pakidalaw po ha yung channel ni Kalinga Prab dahil mapapanood po niyo ito ng buong buo, kumpleto po. Pakidalaw po ang channel ni Kalinga Prab. Pakisuportahan po ninyo muli si Kalinga Prab dahil tulong po natin ito sa kanya sa mga ginagawa ninyang pag-aayuda at sa ginagawa niyang pantulong, lalo na sa ginagawa niyang pabahay. Kaya don't skip ads para makatulong po tayo sa kanya. Salamat po. Alam po ba ninyo na itong si Rose Ann ay napabilib po ako nito dahil kakaiba po siya. Malaki na po ang naitulong kay Rose Ann dahil napakaraming sponsor ang nagbibigay sa kanya ng tulong. Dahil nakitaan po siya ng potensyal na karapat-dapat nga siyang tulungan. Lalo na yung gusto niya talaga makapag-aral. Napakatalino pa ng batang ito kasi maraming nasayangan sa kanyang pagtigil sa pag-aaral. Hindi man siya nakahabol sa enrollment ngayon, pero mali natin kung meron pang tatanggap, di ba? Kung sakaling hindi siya makapag-aral ngayong SEM na ito, ay next SEM ay tutuloy niya ang kanyang pag-aaral, mag-enroll po siya. College na po kasi si Rose Ann. Mag-sponsor na po sa kanyang pag-aaral na yan nga ay si Marilyn Pablo. Yan, napakabait po ng mga sponsor ni Rose Ann. At hindi lang yung pag-aaral ang nai-sponsoran sa kanya, kundi yung pangangailangan nila sa pang-araw-araw, yung gastusin, yung pagpapagamot ng mama niya, ay dumagsa nga at bumuhos nga ang biyaya o bumuhos ang pagpapala na dumarating sa kanila. Tuwing pupunta nga sila Kalinga Prab sa kanila ay laging inaabutan ito ni Kalinga Prab. Nagbumula lahat po sa sponsor. Kung ilang beses pupunta si Kalinga Prab doon ay ganun din yung pagbibigay ni Kalinga Prab sa kanya sa mga inaabot ng sponsor nga, pinapadala ng sponsor. May lote na ngayon sila Rose Ann para pagtatayuan nga ng bahay nila. Ang babait ng mga sponsor o ang babait ng mga tumutulong kay Kalinga Prab. Dahil nung nakaraan, di ba, binigyan si Joy, pamilya ni Joy ng pambili ng lote para sa ganun, makabili sila ng lote at natayuan na nga ito ng bahay nila. At si Erica ay binigyan din ni Sir June A ng 500k para sa gastusin sa pagpapatayo ng bahay nila. At itong huli, itong si Rose Ann, itong mistisang walis vendor, napadalhan din ng sponsor para sa lote na pagtatayuan ng bahay nila. Yung bigyan ko lang ng punto rito o bigyan ko ng opinion dito o reaction dito ay yung sa mga naibibigay sa kanila na tulong, pera, ganyan iniabot. At tinatanong ni Kalinga Prab kung saan ba napupunta yung pera na iniabot sa kanya. Hindi naman sa may pakialam si Kalinga Prab doon na ibig sabihin kukunin niya, hindi ganon, kundi imomonitor lang niya para malaman din kung saan napupunta yung pera. Pero sinabi ni Kalinga Prab na wala siyang pakialam doon kung saan manggastusin yon. Ang para sa kanya lang ay mamonitor lang niya kung saan ba nagagastos ang perang na ibibigay. Alam ba ninyo na itong si Rose Ann, pati yung nanay niya, talagang napupunta sa may kabuluhan yung mga itinutulong sa kanila. Kagaya nga sa nabanggit ni Rose Ann na yung tulong na huling na ibigay ni Kalinga Prab, nung una, di ba, bumili ng pawid, inayos yung tumutulong nilang bubungan. Nung sumunod naman ay yung dingding nila na nagigiba na. Tapos yung pintuan nila, inayos din para maging safe sila. Dalawa silang babae doon eh. Kung minsan daw kasi nalulooban sila o may tao na nandoon, nakakapasok dahil siyempre hindi naman secure yung kanilang pintuan. Nabubuksan, open pa nga yata minsan. Kaya yun ang kanilang ginawa, inayos din yung pintuan. At itong huli nga, ang huling ginawa ay yung CR. Alam po ba ninyo na sa tagal ng panahon, kung ano yung edad ni Rose Ann, ganun din yung edad ng o yung taon na wala silang CR. Nakiki-CR sila sa kapitbahay at nakakaya rin yun nilalakasan lang nila ang loob nila dahil wala silang magawa, wala silang magamit, ganun. Kaya lakas loob lang na talaga sila nakiki-CR sa kapitbahay. At pag naliligo naman sila ay doon lang sa likod ng bahay nila, nagtatabing-tabing lang sila doon. Pero hindi natin alam, syempre yung tabing hindi naman lahat natatakpan. Hindi natin alam kung may sumisilip ba. Kaya delikado rin sa kanila yung ganung ginagawa nila. Yung paliligo nila. Mga babae pa naman sila kaya delikado rin. Kaya itong yung huling binigay ni Kalinga Prab na galing sa sponsor ay ginamit doon sa CR nila at napakaganda nga. Kulong na, hindi kagaya nung una na open, pero ngayon kulong na yung CR nila. At hindi na rin sila makikigamit ng CR doon sa kapitbahay.
Nakakabilib nga itong dalawa, itong mag-ina, dahil hindi nila inuuna yung mga bagay na pagpapaganda, ganyan, o yung pagpapaayos ng kanilang mga sarili, kundi ang inuuna nila ay yung pagiging safe nila doon sa loob ng bahay. O, diba? Kasi kung ibang tao yan o ibang mga dalaga yan, ang uunahin siyempre ay yung pansariling gamit niya. Halimbawa, magmo-mall na yan, pupunta na sa mall at bibili na ng damit niya, bibili ng mga make-up, ganun, pampaganda, pero hindi yan ginawa ni Rose Ann. Napansin nga nung nakaraan ni Kalinga Prab na paulit-ulit na lang yung kanyang jacket na sinusuot o yung kanyang sweatshirt. Kaya sabi ni Kalinga Prab na kailangan pumili rin siya ng mga damit niya. Simpleng-simple nga lang itong si Rose Ann, di ba? Kung ano yung meron siya dati, yun pa rin ang kanyang ginagamit na kasuotan, ganyan. Kaya mapapabilib ka sa batang ito. Kaya tama nga yung mga ginagawa ni Rose Ann na pagbabudget sa kanilang pera. Ayan, natapos nang maayos yung kanilang bahay. Yung lumang bahay nila to ha, bagamat matatayuan sila ni Kalinga Prab ng bagong bahay, ay inayos pa rin nila yung lumang bahay nila kasi siyempre hindi pa naman agad-agad na magawa yung bahay nila, di ba? Yung bagong bahay nila. Habang hindi pa gawa yung bagong bahay nila, ni-repair na lang muna yung luma. Hindi naman siguro ganun kalaking gastos yung pag-repair doon sa bahay nila dahil kawayan lang naman yung ginamit. Yung CR, konting simento lang naman yan. Kaya hindi naman ganun kagastos yung nagamit nila. Hindi natin pwedeng sabihin sayang. Kasi magkakabahay naman sila, pero bakit ganun? Inayos pa rin yung lumang bahay. Sayang lang. Maaaring ganyan ang sasabihin ng iba. Pero hindi po, para sa akin po ito, hindi po sayang yun. Konting gastos lang, konting budget lang, naayos na yung bahay nila. At isa pang napansin ko doon sa pinaggastosan nila ng pera nila, ay bumili sila ng mga tasa, mga baso, kasi kailangan talaga ito. Lalo na pag nandiyan ang kalingap, minsan nakikinom sila, minsan nagkakape sila, nagsusoft drinks, walang magamit na baso dahil yung baso nila nung una ay meron pa yung cup, pinagkainan ng noodles. Yung cup noon ginamit para maging baso. Siyempre nahiya naman din sila na sila Kalinga Prab ang pupunta doon. Kaya naisipan din nila bumili ng gamit sa kusina. Yan nga, yung mga mugs, yung baso, importante rin kasi yan. Kaya yung pera na binibigay kila Rose Ann ay hindi basta-basta nasasayang. Hindi yan napupunta sa walang kabuluhan, kundi masinop talaga sila. Sana all ng mga beneficiaries ay ganito magtipid. Ganito magpahalaga sa perang ibinibigay sa kanila. Ayan, yan lang po aking masasabi o may i-react dito kay Rose Ann tungkol ito sa pagbabudget ng pera na ibinibigay sa kanila ng mga sponsors. Hanggang dito na lamang at salamat muli sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!